Good afternoon mga channel. Ito ay welding inverter na in-order pa natin ng December. Kala ko nga hindi na darating. Kahapon siya dumating, almost 1.5 months. Hindi ko na expected na dadating pa to. So bakit nga ba tayo umorder nito na inverter? Siyempre una, yung mga maliliit na gawain dito ay para hindi na tayo manghiram. Pangalawa ay bigat, marami nga akong sirang battery, 4. Ngayon napanood ko sa YouTube na na-repair nila yung battery sa pamamagitan nitong inverter. So yan, welding machine, power tools, efficient energy saving. So tingnan natin kung talagang ang inverter itong nakalagay. Balik tayo. Kaya nga pala, pagkakasabi ko ay na-repair nila yung kanilang battery sa pamamagitan nito. So ang ginawa nila ay ang positive negative ng battery ay dito nila inano sa inverter. Kumbaga pinagana nila yung inverter sa high ampere. So yan ang gamit niya. Para sa ano to, sa face mask. Ito yung kanyang welding rod. Ito yung negative, ito yung positive. Yan, positive. So ito, makita yan, makita. So yan, hanggang 650 amps, kita nyo, 650 amps. Mamaya makikita nyo yan dyan, ilang amperes. So yun, ang gagawin natin ay yung mga sira kong battery. Ito, meron siyang hand gloves, meron na rin siyang welding rod, 5. Ayan, 5 welding rod. Tapos meron na din siyang steel brass. Ayan, steel brass. Ito ay ano ba to? Ito yung ano sa ano, ito yung itim na ilalagay din eh. Yan, pag magwe-welding dito yan. Ito yan ilalagay. Tapos gagawin ko yan. Paano ba to? Basta yun, ito yung sa ano. So yun, ang gamit niya. Ito yung kanyang manual. Yan. Actually, kahit naman hindi na basahin ng manual ito, madali namang gamitin yun. So yun, pero ang pangunahin nating dahilan kung bakit talaga tayo model nito ay yung ay gagamitin natin sa pag-revive ng ating mga battery. Ito nga pala yung kanyang switch, yung on off switch yan. So hindi ko muna testingin yung welding niya kasi hindi naman yun ang ating pangunahing dahilan kung bakit tayo umorder niyan. So yun, sana nga ay ma-revive natin yung ating 4 na battery. Yung isang Narada na 180 ah at tatlong lead acid. So yan, may lock yan dito. Meron siyang pinaka-lock. Ayan, ganyan. Tapos ilalak nyo gano'n. Ayan, ayun ang pinaka-lock. Yung polarity. Ito positive, baka magkamali ka nga pala kayo ha. Ito ang positive. Ito, yan ang positive. Negative pala, negative. Ito ang negative. Merong arrow yan, negative yan, yung ano. Yan, kita niya?
Yung yan yung ano. Yan yung negative. So isasalpak nyo dito yan. Yon. Okay. Kaya lang, medyo nagloko yung ating ano. Hindi ko pala na-lock. So yon, negative. Ito ang negative. Negative ground. Yung positive niya ito. Ito yung positive niya, yung welding, yung nahawak ng welding rod. So yan ang iano natin sa battery, yan yung positive. So yon. So yan. Nakaset na siya. And then ipa tayo dito sa kabila. Ito ang ating yan. Nakita nyo yung narada. Yan natin yan gagamitin. So yung negative niya ng yun ang iano natin sa negative nitong welding natin. So yan. Medyo iaangat ko nga pala ito. So ito natin ilalagay sa ibabaw. Para umabot. So diyan ko iharap. Para kita nyo. Diyan ko iharap yung inverter. Yan. Para makita nyo kung ilang amperes. So, yung kailangan yung ano natin battery ay walang takip. Kasi magbabubbles yan eh. So, tinanggal na natin yung mga takip nito. At meron niyang mga battery solution. Yung 6 na butas. So, lalagyan muna natin to ng mga bus bar. Para yung kakapitan ng electrodes natin. So, meron tayo dito mga bus bar na natira sa S168 natin. Ito. Ito yung ating bus bar na gagamitin para doon sa ating so lalagyan natin ng bus bar tong positive. Positive bus bar. So yung inaagahan ng welding rod ay dito natin ilalagay yun sa bus bar natin. Yan. Itong pinaglalagyan ng welding rod, ito yung pinaka positive. So doon natin ilalagay sa positive ang ating battery. Yan. Kita nyo? Ayun. Nandun na yung positive. Ito namang negative ay dito sa yung ground dito ay sa negative. So yun. So dito yan. Negative. Hanap lang tayo ng washer. Natin na washer.
Washer. Ito, makakita tayo ng washer. Lagyan natin ang washer. Yan. Medyo hihigpitan nyo lang. Siyempre, alam nyo na, ang electrical ay delikado sa loose connection. Okay? Yan. So, yun. Yung negative. So, yun yung negative ng inverter, negative ng battery, positive ng inverter, positive ng battery. So, patay muna yung ating inverter at siset ko muna yung aking solar sa grid time. So yun, isinet ko muna yung aking setup sa grid tie. Kasi baka hindi kayanin itong ating off grid eh. Hindi naman maaraw ngayon. Okay lang sana kung maaraw. So yun, nakasaksak na. I-on na natin ang ating inverter. Ayun, umandar na siya. So yung kanyang ampere ay 00. So, subukan natin. Paanda rin. 23. 6 amps muna. 6 amps. So, walang nangyayari sa battery. Hindi pa siya nagbabubble. So, taasan natin. Etong naradang to, ito ay matagal siyang magkarga. So, inano natin sa 17 amps. So, kayang-kaya naman siya ng ating setup. Ipakita ko sa inyo yung ating setup. Naka-grid tie ako. So, yung consumption niya ay 178. Yan. Hindi pa maaraw yan, ha? Okay. So, taasan natin. Gawin nating 30. So, walang reaction. Walang bubbling. Ayan, maandar yung ating inverter. Ang consumption niya ay mahaba rin. Mahina ang niya. Atin ang tanggalin tong ilaw. Kayang-kaya. 100, nagsi-63 pa nga eh. So, ay, wala pang bubbling. Wala ha. So, medyo matagal na process yan. Okay. Hindi na kayo ng pagkaan. Tapos game ni boss.
So yun, no reaction to the battery. No more bubbling. This means to say na hindi nagre-react yung ating narada na 188 sa 30. Gawin natin 45 amps. Wala pa rin. Wala natin yung mababa ang consumption niya, oh. 62. Mababa. So, wala pa rin reaction sa 45 amps. Dapat kasi ito nagbababling para kasi pag hindi nagbubbling o hindi bumula, it's meant to say na patay na talaga yung cell niya ng battery. So ibig sabihin dito, pag inano natin sa higher ampere at hindi nagbubbling, lahat ng battery cell talaga niyan ay sira na. So hindi na marirevive. Marirevive lang yan kapag nagbubbling yung battery cell niya. Yan, hindi nagbabubbling eh. So taasan ko pa. Gawin nating 60. Current. Yan, current 60. Wala. Pero ako nagtataka bakit ang consumption ay napakababa. Oh, 60, 48 watts. Kasi yung 60 amps kung iaano natin ay mataas na masyado yung wattage no. Hindi natin alam kung buo itong ating welding. Tingnan natin mamaya kung buo. So walang reaction ang ating battery. Ayan ako ng 80 amps. 80 amps. So tignan natin sa ating clamp ammeter. Ang battery ng ating mga naiwan ko sa Las Piñas yung aking so check natin sa wala, hanggang 10 ohms lang pala itong aking naiwan din. So hindi natin matitesting ang kanyang tirahe ang talagang 80 nga yan. So hindi natin malalaman kung 80 amps na talaga yan. Parang
kaduda-duda na 80 amps kasi ang consumption niya ay napakababa. Wala man lang reaksyon na nangyayari dito sa battery natin. So tignan ko muna kung kung patayin muna natin kung nagana yung ating welding. So titingnan natin kung ano to ha. Ito nga pala ang negative. Ito. So, yun. Tingnan natin. Magana naman. Nakita nyo, nag-spark. So, ibig sabihin, mababa pa to. Nagana naman eh. So, ating pang tataasan. So, buo yung ating inverter ay buo. Kasi, nag-ano siya, nag-spark. Tayo naman, nag-spark siya. So, buo siya. Tataasan lang natin yung perahe. So, kanina ay nasa 80. Buhayin uli natin. 80. Uluin natin 180. So, tignan natin. 180. Tignan natin kung may mangyayaring reaction dito sa battery natin. So, wala pa rin. Tingnan natin mamaya kung gaano kalakas yung 180. Kung kaya nang tunawin yung kanyang rod. Tingnan natin 200. Yun, 200. 200. 199 pala. Ayan, 200. 201. So, walang nangyayari sa ating battery. Hindi naman siya nainit. Wala. Walang bubbling kahit konti. So, ating tingnan kung gaano kalakas na yan 200. Patayin muna natin sandali. So, ating kunin tong positive. Okay. So, buhayin din natin. So, tingnan natin kung gaano kalakas tong 200. Ba malakas. Ayun, kita nyo, nakakaano na to. Nakaka-welding na ng bakal. Malakas siya. Malakas na yung 200. So, ibig sabihin, possible cause ay talagang dead na ating battery. Sagad natin mamaya. So, buhayin ko ulit. Yun.
Buhay na uli. Yan, 200. But walang nangyayaring reaction dito sa ating battery. Kasi naano ko yan sa YouTube na dapat yan nagbababbling yung mga butas kung buo ang battery na marirevive. Saka napakatipid pala nito yung inverter na yan. Biro nyo 200, as ang consumption niya ay 212, kasama na yung buong bahay ko dyan. Kasi wala tayong individual na watt meter nasira na. Masusukat niya yan yung gamit talaga nito. Pero mababa. Kasi nga expected ko pag ganyang nasa 1 kilowatt na yan. Pero mababa yung kanya. Ibig sabihin, no reaction. Talagang patay na tong to. So, tataasan ko pa. I make it 300. Yan, 300. So, tingnan natin. Hindi siya nainit. Hindi nainit yung ating battery. Wala, hindi siya nainit. So, ibig sabihin talagang tatapon na natin itong narada. Pag hindi bumula yan, ay talagang tapon na yan. Taasan ko pa. Taasan pa natin. Nasa 300 na yan. 350. 352. Malakas na yan. Pag nag-welding ka dyan. Malaano na yan. Ibig sabihin, makapal na bakal na yan. So wala pa rin, masyadong malamig yung ating walang reaction. Ibig sabihin talagang na to, tapon na. Wala Ayos yung yung tubig niya, wala. Iba na lamang kung tutusok natin dun sa saka baba ng consumption. So walang reaction ng ating battery. Hindi man lang nainit. Taasan ko pa. 400. So walang reaction talaga. Ibig sabihin hanggang 400 na lang tayo. Walang reaksyon ng ating arada. Sabihin, tapon talaga yan. So next natin yung isa. Yung ating isang wala yan. Hindi man lang nainit yung ating battery. So yun lang. Pag ganyan hindi nagbubble, ibig sabihin talaga yung
cell plate o battery plate niya ay sira na. Kaya napakatagal niyang magkarga at napakabilis niyang magdiskarga. So ibig sabihin talagang final na tatapon na tong Narada. Talagang patay na yung kanyang cell plate na sinasabi. Patay na. Wala, hindi, wala man lang bula. Wala man lang bula. Wala man lang kare-reaction kahit ano. Sa 400. Tingnan natin yung ibang battery natin. Kung tataasan ko pa ng bahagya. Okay. Gawin natin 450. Yan, 450. Wala pa rin. Dapat yan, nag-iinit na eh. Wala, sobrang lamig. So, ibig sabihin, wala talaga. So, atin nang patayin. At wala. Bagay, hindi naman malakas ang yun. Napakatipid pala talaga nitong inverter na welding machine. Pero yun yung 450 amps. Ayun ako kung talagang 450 amps yan ha. Kasi wala tayong climometer eh. 450. Yan, 450. Tapos ang consumption niya ay yan lamang. 169. Makulimlim pa yan. Kasama pa yung buong bahay ko niya, yung dalawa. Talagang napakatipid pala nitong inverter na welding. Pambahay lang naman yan. Saka yan ang purpose ko, kaya ako binili yan. Pangano ng battery. Pero talagang wala na. So patayin na natin. Bababa ko na tong ating inverter. So yan. So 0 na siya. So off na natin. So wala.